Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Opo anak, November 4 to November 9, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Napakarami yung kunin natin ang iyong angel number. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa'yo. Okay? Kunin mo lang ang para sa'yo. Spiritual awakening. Uy, persistence, tsaka great ship. Okay, may mga pagbabago sa inyo, Capricorn. Alam ko na to. Okay, there's a new beginning. Kumbaga, andito naman kayo sa ano you are in a spiritual awakening right now. Either to your spiritual or spiritual awakening sa iyong pinagdadaanan sa ngayon, no? Yan, kumbaga, iba dito is a personal development. This is the time to start a new beginning in your life, develop yourself, prioritize to create again yourself, and heading in the right direction. Kung nasa place kayo na hindi tama, pumunta kayo sa Kaya nga, it's time to awake, di ba? A new phase in a religious or spiritual quiz. You're going through a spiritual awakening, which, yan, iba dito is matatauhan na kayo, yan. Awakening, which can feel like in the dark night of the soul. Yan, you're on the path to enlighten, and this too shall pass. Yan, magkakaroon kayo ng enlightenment in your life. Yun na nga lang, is sa inyo na to. Kasi why? If you are enlightened and heading in the right direction, there's a great shift. Yan, baka nakakita kayo ng mga ganitong number, Diba? Personal growth, spiritual development, manifesting a goal. Siyempre, huwag ka lang mag-manifest ang mga manifest. Diba? Sabi ko palagi sa inyo yun, you need to manifest focus and action. Diba? Oneness, connection, and completion. First, focus on the positive change occurring due to your effort. Siyempre, dun ka palagi. Give your effort, then expand your horizon and permit yourself to try something anew. Trabaho man yan, relationship man yan, decision mo man yan, awareness mo man yan, kung saan man parte ng buhay mo yan, ha? Nakita ko dito. And the world around you is changing in a favor on your intention. Diba? So many positive shifts are in a store for you. Okay. Yan, yung mga positive things, kung ikaw si magkakaroon or heading sa iyong right direction, alam ko naman, diba? Sabi ko naman sa'yo, awareness, decision making, pag-change sa mga decision, pag-change ng path, or focus to yourself, ganyan. It's up to you. And we have the 1-2-1-2 shift. Also, puro pag-shift to, kasi awake na kayo Yun ang nga lang kung anong mangyari sa inyo, no? Yan, try a new experience, diba? New experience, gratitude, contentment, enthusiasm. Happy day, an ample opportunity related to your life purpose is just around the corner. Nasa tabi-tabi lang yan no? Nag-awakening na kayo pero hindi kayo nag-action. Manifest na kayo ng manifest. Siyempre, it's time to act din, no? Ang sinasabi dito, take immediate action, diba? Action once in pop. Pag nag-pop up na yan sa utak nyo, diba? Ay, kailangan ko na magsalita. Ay, kailangan ko na mag-iba ng trabaho. Ay, kailangan ko na mag-ibang direction. Ay, kailangan ko lang mag-focus sa sarili ko. Kailangan ko nang maging matalino and I need to learn from my past. Ganyan. It's up to you kung paano mo gagawin ang shipment sa buhay mo in a good way, ha? Pag nag-pop up na yan sa utak mo, diba?
Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. Yan. Ibig sabihin, the more na magpo-focus ka sa sarili mo, na the more na yung loved ones or opportunity is hahabulin ka niyan. Tyan. Diba? Yun. Ate, may ganyan ka pa, no? Tingnan natin ang energy ni Capricorn. Kasi the more na nag-i-stay ka dun, kasi hindi ka nagsasalita at hindi ka nag-action, manifest ka lang ng manifest, at hindi ka nag-change sa mga decision mo sa buhay mo, at wala kang paninindigan in your life, wala kang personal growth, diba? Walang completion ang mangyayari sa'yo. Diba? Kailangan kasi ito is oneness. Kumbaga, in a partnership, pinag-iisa, di ba? O kaya yung sarili mo, kung ikaw lang sarili mo, to yourself, to grow. And then, after that, ma-attract mo na yun. Yung mga ano mo, hahabulin ka na nun. Okay? Natin yung aso. Tingnan natin. Anong energy ni Capricorn this week? 4 to 9 of November. Thank you for showing me, Capricorn. Diba? The World and the High Priestess. Tingnan natin. Ano po? May nakita ako matanda. Naku, dalawa. Dalawa. Diba? May tao dito na ano. May sabihin, may nagsasorry. Pero, bakit nagsisinungaling? Well, whatever. Whatever. Parang andito yung, may isang tao kasi ako nakikita dito na very understanding. Napaka-understanding, sobra. As long as kaya niya tumulong sa isang tao, in relationship man yan, sa mga tao, magbibigay siya, no? Or vice versa tayo, Kahit minsan wala na siya, ibibigay niya pa yun. Tutulong siya. Financial, advice, understanding, ganyan. Okay, ang energy mo ngayon, this week, is finish the unfinished. You need to trust to your intuition. Try to focus to yourself, to invest, para magkaroon ka ng stability in your life. Okay? Ang sinasabi rin dito is the more na kumbaga, handito yun. Halimbawa, wala kang asawa or may asawa ka, focus to yourself, trust your intuition. Try to invest sa anak mo, sa stability mo, sa mga pangarap mo, sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Energy mo ngayon is more on, meron kang isang bagay sa buhay mo. Kumbaga, you have a mission. May mission ka na gagawin mo sa buhay mo. No? Huwag ka lang manahimik. Huwag ka lang walang kibo. Kailangan mo rin magsalita dito sa nakita ko dito. No? Iba dito is, iba kasi may nakita ko, hindi ko alam kung ikaw or there's a person dito na maaring yung karelasyon mo is mas matanda sa'yo. No? Na maaring tahimik lang siya or may mga iniisip siya every night or meron siyang sekreto sa buhay. And then, sa nakita ko rin dito is, basta listen to your inner voice. Focus to your stability, focus to your manifestation and desire, finish the unfinished. Okay? You need to try balance, pera man yan, relationship man yan, kailangan dito is a balance. No? Kailangan dito is a progressing to growth, strategizing, analyzing, para magkaroon ng magandang resulta. To your family, trabaho, issues in life, sarili, anak, stability. Okay? Pinakita ko dito matanda, hindi ko alam kung ano yung matanda. Maaaring ito is tinutulungan mo, relatives, parents, something ganun. Sinusuportan, tinutulungan, yung nakikita ko dito. If the more na is magpo-focus ka at magkakaroon ng shift and spiritual awakening, kasi meron naman talagang ganun,
the more blessing, darating sa'yo. No? Kailangan mo lang talaga na mag-focus to yourself. Mag-trust ka sa mga dream mo, sa intuition mo, doon ka mag-focus sa mga dreams in life mo, sa shipment mo. Anong parating kay Capricorn? Parating kay Capricorn. Iba dito siguro pagtulong. May hingi ata, may umutang ata sa'yo. May umutang o may tutulungan ka, ganyan. Dami mo namang Naku, or of sort pa. Parating sa'yo, wala eh. Ano yan? Ano ba to? Okay. May taong very cold, or tahimik lang talaga siya. Naku, parating sa'yo. Pero we have the Fool eh. Alam ko na you are a breadwinner, no? You are a breadwinner sa iyong pamilya. Ang parating sa'yo is more on thinking sa isang bagay na magkaroon ng freedom, magkaroon ng panimula, no? Marilis na yung mga nakapagbibigay ng pagod, bigat, sama ng loob. Yan. Parating sa'yo is siguro is you need na maging more on wiser, maging mas more on confident, mas more on stronger, and syempre, andito rin yung kailangan mo rin daw mag-relax, no? Siguro, this week is, iba sa inyo is more kayong magre-relax, magre-recharge, magpapahinga, yan nakita ko, magti-take a break, no? Sa nakita ko iba dito. O kaya yung, nandito kasi sa yung parang ayaw mo muna ng makasalamuhay maraming tao, pamilya mo man yan, anak mo man yan, parang pipiliin mo munang mag-isa, ganyan. Parang ganun nakita ko. Parang mag-isip ng mga bagay-bagay. Kasi ang nakita ko dito is magiging magulo yung buhay mo. Ay, magiging magulo yung isip mo. Yun, magiging magulo yung isip mo dito. No? Tapos, ang iba naman dito is meron ditong tao na ayaw makapag-operate. Maaaring a person na very cold or tahimik. No? Mas more niya kasing pinipili ang ibang bagay. No? Sa nakita ko dito. Maaaring may tao dito na hindi gano'n kasi nagsasalita eh. Yung iba naman sa inyo is you are more on thinking sa iyong stability in life, to your family, sa anak, andun yung hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kahit na minsan is naiinis at naiirita ka na kasi you have a problem in money. No? Ganyan. Pero when it comes dito sa anak mo, sa family mo, gusto mo na magkaroon ng new beginning or fresh start or maging maganda ang buhay until end. No? Kumbaga, hindi yung pagtutulungan, pagkakaisa, ganyan. Andun din yung pag-iisip din every night ng mga situation ng katotohanan, ganyan. Pagsisiyasat sa sarili. Andito ka rin sa sitwasyon mo na may mga inaalam ka also no? More on patient ka naman. May mga inaalam ka na bagay-bagay. Either retirement, sa trabaho mo, sa relationship mo, or withdrawal with something. Andito kasi yung back and forth ng pag-isip. More on thinking ka. Thinking, sana wag naman sobrang thinking. Ibalik mo yung dating ikaw, no? Kumbaga, mag-relax ka rin. Kasi more on magigtiting ka raw dito. And then, yun nga, pagod. May travel ba kayo? Baka kung busy sa travel is pagod. O kaya, labas-labas muna kayo, di ba? Kailangan nyo rin mag-move. Labas kayo, mag-connect kayo sa nature, punta kayo sa Coen. Dapat sa safe, Kasi sa Pilipinas kasi walang safe, Oo nga. Punta ka lang sa garden mo if you have a garden. O kaya magtanim-tanim ka dyan, di ba? Do things na alam mo na makapagpapabigay sa'yo ng relaxation sa sarili mo. Ganun. Dapat iwasan. Sandali lang, anak. Ito na, isa na lang. Anong dapat iwasan ni Capricorn?
Yung iba kasi sa inyo, no, may kayo mag-isa. Anak, baba ka muna dun, anak. Dali, punta ka muna kay Onay-chang. Ang Chang. Dali, anak. Anong dapat iwasan ni Capricorn? Meron tayo ditong Virgo, fire sign. No? Kailangan mo kasi dito is, you need to structure yung sarili mo ngayon. No? Buuin mo ngayon yung sarili mo. Ibalik mo ngayon yung confident mo. Ganyan. Dito. Resetting. Ganyan. This is a shipment and awakening. No? Dapat iwasan ni Capricorn. Yung hindi manindigan at hindi magpakatatag sa sarili. Depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. Kailangan mo ngayon magkaroon ng clarity in yourself. Clarity sa mga decision. Kasi why? Pag hindi, kakabaksak mo to. No? Iwasan mo daw yung yung maging mahina. Iwasan mo yung situation na hindi makapag-start ng panibago sa buhay mo. Iwasan mo yung situation na maghihintay ka ng sign para lang mag-move on. No? And then, kasi it's more on the dissatisfaction no? It's more on, kasi pag-iba ka Alam mo yun? Siguro, sa iba dito is self-confidence. Sa iba dito is relationship, iba dito is a work, iba dito is, ganun, nakita ko. Pabaksak ka, kasi ang daming struggle, problem, ako nakikita sa'yo. This is a time na magkaroon ka ng clarity, structure, a decision making. Pagpapasya to kailangan mo rin protektahan at magpakatatag. Kailangan mong i-reset ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpa-stuck. Alam ko na maraming tumatakbong question sa isipan mo, pero this is the time na manindigan ka naman sa ngayon. Okay? Strong will. Iwasan mo yung mapanghinaan ka at unti-unti kang babaksak sa iyong kinatatayuan o babaksak ang iyong confident. Okay? Kumbaga, magkaroon ka ng logic organized. No? You are the authority of your life. You are the authority of the decision. You need to control ang isang situation, ang isang foundation, ang isang relation, ang sarili mo. Okay? This is a time to awake. Ay, halika dito, Capricorn. Hello. Anak, baba ka muna. Ano siyang? Dito, baba muna, baba. Hindi, ba? Pero ano ba sinasabi ni Universe? Si Capricorn, palagi ko yung ina-operan. Hindi lang nakikinig sa intuition niya. Kaso palagi niya ako nire-reject No? Nagiging masyado emotional thought siya palagi. Nagiging masyado emotional. Kumbaga, andun yung not willing to let go pa siya sa pagkakaroon ng interest niya na meron siya ngayon. Tingnan natin when it comes to love. Love is sa lahat. Family, anak, kapatid. No? Patay tayo dyan. Capricorn in love. Kailangan dito sa inyo pag-uusap no? Anong nangyari? Hindi ka nga tatras sa intuition mo kasi wala akong nakikitang movement. Hinahayaan mo lang yung sarili mo na makulong in a sadness, no? Sa nakita ko dito, kahit alam mo lang. Alam mo na yung ikaw din na nagkukulong sa sarili mo, sa sitwasyon mo ngayon. Okay, when it comes to laban dito yung, yes, nandun yung self-doubt, there's a lack of trust, maaaring sa sarili mo o sa ibang tao, andun din yung nawawalan ka rin ng lakas ng loob, syempre, dito, kasi nagpo-focus ka in a negative thought. Diba? Nandito ka sa sitwasyon mo na more on frustration when it comes sa love. More on feeling mo na victim ka. You are a victim mentality, nagkakaroon ganun. Natatrap ka at nai-stuck ka talaga dito, no? Ang kulang siguro sa'yo dito is paninindigan. Kasi why? You're still holding, no? Itong situation na to. Kahit na alam mo na ikaw yung nasasaktan. Kailangan mo magsalita. Kailangan mo mag-move on. You need to create again yourself. This is a time.
Kasi nag-awakening ka na, oh. It's time to awake. It's time na magkaroon ng shipment. Make a new experience. Focus to yourself. Pahalagahan mo rin yung sarili mo. Ha? Ang nakita ko dito. Ikaw na rin ang na pumasok dyan. Kasi alam mo naman nagkaka-awakening ka na, oh. Ikaw na lang ang mag-move dito. It's up to you na to. No, it's up to you. Kung kailangan mo mag-stay or hindi. Trabaho man yan, relationship man yan, friend man yan, saan man yan parte ng buhay mo. Become dito kasi is, ikaw ang naglagay. Kahit alam mo na, at na-awakening ka na. Yan na nakita ko sa'yo dito. Ini-ignore mo yung calling sa'yo ng taas. Kasi why? Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro, ayaw mong mag-guilty or ayaw mong ma-hate ang sarili mo kasi kung mag-move ka, ayaw mo magkamali. Maybe, no, sa iba. O kaya naman, you have a doubt to move on. To make a new beginning. Tingnan natin ang iyong, kasi ang nakita ko sa'yo, more on ano ka dito. Hindi maganda yung, when it comes to love, prostrate ka. You have a choices. The choices is in yours. Advice kay Capricorn. Universe, ano pong advice? Ang ganda ng advice sa'yo, oh. The Ace and the Magician, oh. The beginning. Thank you. Oh, diba? Oh, my God. Thanks, God. Okay, ang advice sa'yo is, sinasabi ito, pahalagahan mo daw yung sarili mo. It's more love yourself. Gawin mo ang lahat para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. This is the time to level up, no? Sa sarili mo. Focus in a new beginning to fulfill your happiness. Connect to your soul, connect to yourself. This is time to renew, no? Renewal. The more na magre-renew ka, the more na mag-focus sa sarili mo, the more na mag-i-start ka, because you are awakening, the more na more blessing and more opportunity ang darating sa'yo. Kasi ngayon, more on sadness ka. Kasi ngayon, more on nanghihinayang ka. Because of the failure, more on disappointment, pagsisisi, kasi doon ka nakapokus. Kaya nagiging emotional ka. Diba? Kasi, why? Hindi mo ma-accept yung isang bagay. Nagkakaroon ka ng hardship sa iba sa inyo sa ngayon. This is the time na it's time to accept. No? Iba dito is may financial problem daw kayo. Ibig sabihin, mayroong blockage sa inyo. Kaya kayo is nagiging tower, pabaksak. Diba? Imbis na umaangat ang buhay nyo is pa-down kayo ng pa-down. Diba in-explain ko na naman to sa inyo? Ngayon daw is this is a time, don't manifest lang. It's time to focus, create, action, concentrate, ganyan. Don't manifest, create yourself. Kasi you have a potential. Actionan mo to, mahal mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung sarili mo, know your worth. No, and this is a time na magkaroon ka ng mental clarity, level up yourself, and have a clear purpose in life. Yun. Confident. Siyempre, confident, be strong. Ang nakita ko sa'yo. Okay? Kailangan dito is, kasi you have an intellectual power naman talaga. Meron naman talaga. Kaso, nagpapakulong ka lang doon sa sitwasyon na yun. No? Pahalaga mo yung sarili mo. Mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. Kasi there's a happiness of overflow, of abundance, ganyan. Pagka nagkaroon ng shipment sa'yo, kasi sabi ko sa'yo, diba, ma-attract mo yung mga blessing pag nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo, shipment. Aangat yan lahat. Yung imbis na pa-down ka ngayon, aangat lahat yun. Arigato namaste, God bless.